Salamat, Kuya Kalex. Nakangiti akong bumalik sa kwarto ko bago ako mag-shower. Naisip ko munang tawagan si Mommy para balitaan sa sitwasyon namin ni Abby. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag sa kanyang buong detalye kung bakit narito kami ni Abby ngayon sa vacation house ni Daddy Lo. Dahil binanggit na yon sa kanya ni Mami La. Alam na niya ang dahilan kung bakit takot si Abby na umuwi sa mansyon nila. At yun ang ikinakulo ng dugo ni Mami, pati rin si Dad kinamusta si Abby. Kahit papano panatag na sila na malamang safe si Abby. Alam na rin nilang pag-atras ko sa engagement, kaya nagtanong si Mom kung nagkausap na raw ba kami ni Chantel. Sabi ko hindi, wala na akong planong kausapin si Chantel, matapos ang ginawa niya kay Abby. Tsaka na lang kami mag-uusap pagbalik ko sa bahay at kapag kasal na kami ni Abby para wala na siyang magawa. Matapos ang pag-uusap namin ni Mom, pumasok na ako sa bathroom para maligo. Pagkatapos ko pinili kong suotin yung isa sa matching sleepwear namin ni Abby, yung kulay peach. Matapos ko magbihis at ayusin ang sarili ko, lumabas ako sa kwarto. Saktong pagbukas ko sa pinto, yun din ang paglabas ni Abby sa katapat na room. Nakaligo na rin siya at nakabihis. Basa ang buhok niya at sinuklay niya papalikod. Napangiti kami matapos naming sulyapan ang suot ng isa't isa. Pantulog din kasi ang suot niya at yung kulay peach din. Kahit na hindi naman kami nag-usap tungkol doon. Bakit ginaya mo yung kulay ng suot ko? Biro ko sa kanya. Naku Kuya Kalex, ikaw ang nanggaya sa akin. Siguro nabasa mong isip ko no? Natawa pa siya ng bahagya. Napayuko ako at umiling habang nagpipigil ng ngiti. Tsaka ako tuluyang humakbang palabas. Sumunod siya sa akin at sabay kaming bumaba sa hagdan. Sabi niya na uuhaw raw siya kaya siya bumaba. Sa kusina rin ako pupunta kaya nagsabay na kami. Matapos niyang uminom ng tubig, nagtataka niya akong tiningnan dahil umabot ako ng 2 chichirya sa cabinet. Anong gagawin mo, Kuya Kalex? Movie time. Pero, chicherya ko yan. Hindi ba tayo share dito? Kunwari ay dismayado ako. Share, pero manunood ba tayo ngayon? Di ba dapat magpahinga tayo ng maaga? Lalo ka na. Alam kong pagod ka simula pa nung hinanap mo ko sa kalagitnaan ng bagyo. Tapos hindi ka pa masyadong nakatulog sa motel. Tapos ang haba ng drive mo papunta rito. Nag-aalala lang ako baka, alright. Nakangiti kong binalik sa cabinet yung 2 bag ng chichirya. Sige po, matutulog na po ako, Ma'am Abby. She chuckled. Kasunod ang pag-irap niya sa akin. Sige na, balik na tayo sa taas. Magpapahinga na rin ako para maaga akong makapagluto ng almusal mo bukas. Sir Kalex? We're smiling ear to ear as we head back upstairs. At ngayon pa lang, hindi pa man ako natutulog pero excited na akong gumising para bukas. At abutan ng mapapangasawa ko na naghahanda ng almusal namin. Maaga akong gumising kinabukasan dahil excited ako sa unang umaga na pagsasaluhan namin ni Abby na kaming dalawa lang. Pero bago ako lumabas sa kwarto, ginawa ko na muna ang morning routine ko para masiguradong okay ang itsura ko. Paglabas ko sa kwarto, napansin kong bukas na yung pinto ng kwarto ni Abby. Humakbang ako palapit at sumilip, only to find the room empty. Napangiti ako. Siguro nasa baba na siya at nagagayak ng almusal namin. Still smiling. Good morning, Ma'am I halted abruptly when I saw her up close. Sobrang putla niya at para siyang nangihina. Bakas yun sa kilos niyang malamya. Abby, are you okay? Nag-angat siya ng tingin sa akin at bahagyang ngumiti at tumango. Mauna ka nang kumain, Kuya Kalex. Hindi kita masasabayan. Aakyat muna ako sa Abby! Agad akong lumapit sa kanya at inagapan ang pagbagsak niya. Hindi siya tuluyang nawala ng malay. It's just that sobrang nangihina siya. At noong nasalo ko na siya at nasalat ang balat niya, I finally understand why. Abby, mainit ka. May lagnat siya. Hindi lang basta lagnat. Mataas ang lagnat dahil sobrang init niya. Dahil siguro sa pagkakabasa niya sa ulan noong isang gabi. Without saying anything, binuhat ko siya agad at inakyat sa taas, sa kwarto niya. I gently put her down on the bed at muling sinalat ang noon niya nung maayos na siyang nakahiga. Nabuhay sa akin ng pagkataranta dahil sa kalagayan niya, lalo na't dalawa lang kami. Should I take her to the hospital? Kuya Kalex, bahagyang nakadilat ang mga mata niya. Okay lang ako. Kumain ka na sa kusina. Huwag kang mag-alala sa akin. Mahina ang boses niya. Halos pabulong lang pero naiintindihan ko. I shook my head at nagpaalam ako sa kanya na pupunta muna ako sa kwarto ko. Kinuha ko ang cellphone ko at agad na tinawagan si Mom. Sa ikalawang ring, sumagot siya. Kalex, anak!
Ma'am, there's a problem. Nanatili muna ako sa kwarto ko habang kausap si ma'am. Bakit? Anong problema? Pinakakaba mo naman ako, anak. Taranta niyang sabi. Abby has a fever, ma'am. I don't know what to do. Sobrang init niya. Ilan ang temperature niya? I don't know, ma'am. Wala kaming thermometer. Sa pagkakatanda ko, meron dyan. Nasa first aid kit. Hanapin mo sa... Nakinig ako kay ma'am at agad tinungo yung tinuro niyang first aid kit. Nang makuha ko ron ng thermometer, agad kong binalikan si Abby sa kwarto niya para sukatin ang temperature niya. 39.4, ma'am. I informed her. Hawak ko pa rin sa kabilang kamay ko ang cellphone ko. Masyado siyang mainit, nak. Punasan mo pa. What? Napalunok ako at kinabahan. Punasan mo siya. Muka, katawan, braso hanggang binti para bumaba ang temperature niya. Kung may ice cube kayo riyan, mas mabuti kung lagyan mo ng kaunti yung tubig na gagamitin mong pambanlaw na sa towel. Katawan? Ma'am, are you kidding? I can't do that. She's a girl. Sinadya kong hinaan ng boses ko para hindi ako marinig ni Abby. Nakapikit siya pero baka aware pa siya sa paligid niya. Gising ba siya? May malay? Sa tingin mo ba kaya niyang kumilos para punasan ang sarili niya? Kung kaya niya, she can't, ma'am. Nangihina siya. Muntik na siyang bumagsak kanina sa kusina. Nasaluko lang siya. Then do it, anak. I understand your worries, pero ikaw lang ang kasama ni Abby riyan. Ikaw lang ang makakakilos para sa kanya. Gustuhin ko man pumunta riyan, it's 4 hours drive. Kung hindi bababa ang temperature ni Abby, baka makasama pa. Hindi mo ba alam na may kinukumbulsyon dahil sa taas ng lagnat? Mas lalo akong natakot sa sinabi ni ma'am. Siyempre ayoko naman mangyari kay Abby yun. Lagnat nga lang natataranta na ako. What if magkumbulsyon pa siya? Baka mauna pa akong bawian ng buhay sa sobrang kaba at taranta kapag nangyari yon. But ma'am, you can do it, Kalexay Khan. You're my kindest and gentle son. Alam kong kaya mo yung gawin sa paraang hindi maiilang si Abby. Sige na, gawin mo na para umokay ang temperature niya. Kapag napunasan mo na siya, pakainin mo at painumin ng gamot and more water. Tapos balitaan mo ako sa lagay niya, okay? Mag-update ka sa akin at pati ako nag-aalala rito. Nung maputol na ang call, isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko. Tsaka ako nilingon si Abby sa kama. Tahimik pa rin nakahiga, nakapikit. Nagmadali akong lumabas sa kwarto at pumunta sa kusina. Nagready ako ng tubig sa basin at sinunod si Mommy. Nilagyan ko yun ng ilang pirasong ice cube. Dinala ko yun sa kwarto ni Abby at kumuha ko ng malinis na towel. Naupo ako sa gilid ng kama, sa tabi niya. Pagkabanlaw at pilipit ko sa towel, kahit nanginginig ang kamay ko, sinimulan ko na siyang punasan sa muka. Dampi ang ginawa kong pagpunas sa noo niya at nang maramdaman niya yon dahan-dahan siyang napadilat. Kuya Kalex, mahina ang boses niya para siyang nanlalata. Bili ni Mami na punasan kita para bumaba ang temperature mo. Hindi siya kumibot muling pumikit kaya kumilos na ulit ako. Inuna kong punasan ang mukha niya at Smith. After that, hindi ko na alam kung anong isusunod ko dahil bukod sa suot niya pa rin ang pantulog niyang mahaba ang manggas. Hindi ko alam kung paano ko yun ilililis dahil hindi naman yun stretchable na madaling itaas sa braso niya. Nakasuot din siya ng pajama kaya mahihirapan akong punasan ang binti niya. Pero hindi ko naman pwedeng baliwalain ang utos ni Mom dahil baka nga mas lumala pa ang kondisyon ni Abby. Saglit akong tumigil at nag-isip ng paraan kung paano dapat kong gawin. Tumama ang tingin ko sa kumot na nasa tabi niya at naisip kong abutin yon. Matapos ko siyang bihisan, pinagpawisan akong pumasok sa bathroom at pinalitan ng tubig sa basin. Tsaka ako bumaba sa kusina para ipag-ready na siya ng pagkain. Medyo nakukonsensya pa ako dahil kahit may sakit siya, pinilit niya pa rin gumising ng maaga para makapagluto. Bacon at scrambled egg ang niluto niya. Pero dahil alam kong mahihirapan siyang dumurog ng pagkain sa bibig niya, naisipan kong gumawa saglit ng soup. Good thing dahil may nabili kami kahapon na grocery na soup mix. After preparing, I carefully balanced the tray of food as I made my way to Abby's room. My footsteps light on the wooden floor. The comforting aroma of warm soup and bacon filled the air. Mingling with the faint scent of the herbal tea I had prepared, I paused outside the door, taking a deep breath before gently pushing it open. Maaliwalas na sa kwarto dahil hinawi kong kurtina kanina bago ko siya iwan. The morning sun casting a soft glow through the glass window. Nakahiga pa rin si Abby sa kama, her face still flushed but peaceful, her breathing steady. A wave of relief washed over me.
Dahil napababa ko ng temperature niya kanina matapos ko siyang punasan ng 2 beses. Ngayon naman oras na para pakainin siya. Setting the tray down on the bedside table, I made sure not to make any noise that might startle her awake. I took a moment to watch her, noting the slight sheen of sweat still clinging to her skin. The cool towel I had used to soothe her earlier lay on her forehead. "Abby," I whispered softly, reaching out to gently shake her shoulder. "Gising ka muna." She stirred, her eyes fluttering upon slowly. Blinking a few times, she focused on my face, a weak smile tugging at her lips. "Kuya Alex," she murmured, her voice hoarse. "Bangon ka muna, kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot." I replied, brushing a strand of hair away from her forehead. Nung napansin kong babangon na siya, agad ko siyang inalalayan. Naglagay ako ng unan sa likuran niya, sa headboard, at doon ko siya pinasandal para maging komportable siya. "Kumusta nang pakiramdam mo?" "Medyo nahihilo pa ako, Kuya Alex," she said after a moment, gathering her thoughts. "Mawawala na yan pag nakainom ka ng gamot at nakapagpahinga." Hinabot ko yung bowl ng soup sa tray na nilagyan ko ng kanin. Ginawa kong parang lugaw. Naglagay rin ako ron ng konting bacon. Hindi naman sasama ang lasa nun dahil mushroom soup naman. Ah, dinala ko sa tapat ng bibig niya yung kutsara at tinanggap niya yon. Ilang sandali pa bigla siyang natigilan sa pagnguya. Nang mapansing iba na ang suot niya. Agad siyang nag-angat ng tingin sa akin. Namumula ang mga pisngi niya. "Pi- Pinalitan mo ko?" Nahihiya akong tumango. "Huwag kang mag-alala, wala akong nakita. Tinakpan ko ng kumot kanina habang pinupunasan. Ganon din nung binihisan na kita. Bilin kasi ni Mami na punasan kita para bumaba raw ang temperature mo." She nodded in understanding. "Kaya pala, hilong-hilo kasi ako kanina at mabigat ang pakiramdam ko. Kaya ang bilis ko nawalan ng malay sa paligid. Natandaan ko pa yung pagpunas mo sa noo ko pero di ko na maramdaman na binihisan mo ko. Pero salamat sa pag-alaga mo sa akin, Kuya Alex." Bahagya siyang ngumiti kahit mapungay pa rin ang mga mata niya sa panghihina. I smiled, my heart swelling with affection. "Anything for you, Abby?" Sinubuan ko ulit siya ng soup na may kanin at sinundan ko yun ng maliit na piraso ng bacon. Pagkatapos niyang kumain, pinainom ko naman siya ng gamot para makapagpahinga na ulit siya. Yun nga lang hindi ko muna siya pinayagang mahiga agad dahil kailangan niya pang magpababa ng kinain. Maghapon kong inalagaan si Abby. Ako rin na nagluto ng tanghalian at hapunan namin. Ako nagpakain sa kanya at nagpainom ng gamot. Pero nung bandang 6:00 ng hapon, siya na ang kusang nagpalit ng damit niya nung pinawisan siya. Dahil kaya naman na raw niya. Pero sa tingin ko pinilit niya lang dahil nahihiya siya sa akin. Inalalayan ko rin siya papunta sa banyo dahil magtututbrush daw siya. Bandang 7:00 ng gabi, tinawagan ko naman si Mommy para balitaan siya sa lagay ni Abby. Bago natapos ang pag-uusap namin, binilinan niya ako na huwag masyadong humimbing sa pagtulog. Para raw ma-monitor ko lagi ang temperature ni Abby. Bumalik ako sa kwarto ko at kinuha ko yung 2 unan ko. Pagpasok ko ulit sa kwarto ni Abby, naabutan ko siyang kadidilat lang at nagtatakang tiningnan yung comforter sa ibaba sa tabi ng kama niya. "Dito muna ako matutulog ngayong gabi, Abby. Kailangan daw kitang i-monitor, sabi ni Mommy." I told her. "Okay lang ba sa'yo?" May pag-aalala sa mukha niya. "Kuya Alex, nahihiya akong salapag ka matutulog. Okay naman na ako. Hindi mo na kailangan mag-alala sa akin. Tsaka, baka hindi ka komportable riyan." "It's okay, Abby. Mas lalo akong hindi magiging komportable kung hahayaan kita ritong mag-isa. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog. I'm fine." "Sure ka?" "Yes, Ma'am Abby." She returned my smile. "Sige po, Sir Alex. Pero kung hindi ka komportable riyan, lipat ka na lang dito sa kama ha. Okay lang naman sa akin, maluwang naman to. Kasya tayo rito." 2 days nilagnat si Abby kaya 2 araw ko rin siyang bantay sarado. Sa loob ng 2 araw akong nagsilbi sa kanya. Doon din ako natutulog sa kwarto niya. Naglalatag ako ng comforter sa ibaba. Nakakatukso man ang sinabi niya sa akin nung isang araw na pwede akong tumabi sa kanya. Hindi ko pa rin ginawa dahil nakakahiya sa kanya. Ngayong 3 araw, okay na siya. Maghapon ko siyang inobserbahan at pansin kong bumalik na ang dati niyang sigla at maayos na rin siyang nakakakilos sa sarili niya. Ilang beses din siya nagpasalamat sa akin dahil sabi niya, noon daw kapag nagkakasakit siya wala raw nag-aasikaso sa kanya. Kaya sobrang pasasalamat niya na hindi ko siya iniwan.
Ako sana magluluto ng dinner namin ngayon. Pero dahil okay na siya, nag-insist siyang siya na lang. Dahil nahihiya na raw siya sa akin sa 2 araw na akong nag-aasikaso sa pagkain namin. Kabilang na rin ang breakfast at lunch namin kanina. Sinabi kong tutulungan ko siya pero ayaw niya rin. Magpahinga na lang daw muna ako at siyang magsisilbi sa akin ngayon. Dahil hindi ko siya mapilit, pumunta muna ako sa sala at nag-text kay mommy. Kinumusta ko sila. Ilang sandali pa imbis na si mom ang mag-reply sa akin, si Carlex. Malamang na kay mommy niya rin nakuha yung bago kong number. Carlex. Calix Puli. I miss you. Balita ko nagtanan ka raw. Langya ka, hindi ka man lang nagpaalam. Me. Gago, may nagtatanan bang nagpapaalam? Eh di hindi nyo kami pinayagan. Carlex. Iuwi mo na rito si Sugar Pops. Makasarili ka. Sinusolo mo. Gusto mo sa'yo lang. Namimiss na namin siya. Pag di ka mo siya umuwi, ipiprito ko na si chicken. Ha ha ha. Me. Subukan mo lang, dadagukan kita pag uwi ko. Mahal na mahal ni Abby yan. Carlex. Sana all mahal. Ha ha. Ikaw, mahal ka ba? Boom. Sakit. Me. Ikumusta mo na lang ako kila ma'am. Wala akong time makipagbardagulan sa'yo. Carlex. Balita ko nilagnat si Sugar Pops. Kumusta na siya? Yan na nga ba sinasabi ko, kulang siya sa happy virus. Kaya iuwi mo na rito, ako lang hinahanap ng kaluluwa niya kaya siya nilagnat. Imbes na replyan pa siya, I just ignored him. Binalikan ko si Abby sa kusina para alamin kung ano nang ginagawa niya. I found her still bustling around the stove. Abby, I called out, my voice cutting through the sizzle of the cooking. She turned abruptly, clearly startled to my voice. Her hand brushed against the hot pan, and she let out a sharp, "Ah!" As the spoon she was holding clattered to the floor. Nataranta ako, kaya agad ko siyang nilapitan. Patingin, I said, gently but firmly taking her hand in mine. The skin was already turning red. Panic and worry surged through me, and I quickly led her to the sink, turning on the cold water and carefully placing her hand under the stream. Pero habang ginagawa ko yon, hindi ko namamalayang nakatingala pala siya sa akin at nakatitig sa mukha ko. Nung magbaba ako ng tingin sa kanya, palihim akong napangiti as I gently squeezed her hand under the water, hoping to convey my care and concern without the words. After Abby and I had dinner, ako na nagpresentang maghugas ng pinagkainan namin. Ganun pa man hindi pa rin siya umalis sa kitchen at sinamahan ako. Kuya Kalex, dahil magaling na ako at medyo nakabawi na rin naman ng lakas sa 2 days natin dito, baka pwede na tayo magpuyat. Nakatalikod ako sa kanya pero yung pagkakasabi niya nun, alam kong nakangiti siya. Napalunok ako't nilingon siya. I was right. She's smiling. Magpuyat? I asked. I haven't been this nervous in my whole life. Oo, di ba sabi mo pwede tayong manood sa home theater? Home theater? I let out a sigh of relief. Yeah, that's it. Isip ko lang pala may problema. Sure, Abby. I smiled at her. Excited siyang tumayo sa upuan niya. Sige, akyat na muna ako. Maliligo na ako para pagkatapos pwede na tayong manood. Hindi na niya ako hinintay makasagot. Sa sobrang excited niya, mabilis siyang tumakbo palayo, paakyat sa taas. Abby, careful! Kagagaling mo lang sa lagnat. I remind her. Malakas na ako, Kuya Kalex. Sigaw pabalik, natatawa pa.